Magandang araw mga kabayan. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng ginisang munggo. At dahil nga naubusan ako ng bigas, kaya nag-isip ako kung anong lulutuin ko at kung ano lang natitira sa rep. Kaya ito, nagpainit na ako dyan ng kawali, inilagay ko na itong mantika at nilagay ko na rin yung tirang manok na minarinate ko galing sa aming rep. Okay, habang hinihintay kong matusta yung manok ay kumuha na rin ako ng tubig at nilagay ko sa kettle, sa electric kettle upang pakuluin na ito habang iginigisa ko yung mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ng munggo. At ang ilalagay ko na dun ay hot water para naman pagkagisa ko ng munggo ay tuloy-tuloy lang yung pagkulo niya para sa mabilisang pagluluto. Okay guys, ito nga yung bawang na gagamitin natin sa pagigisa. Sibuyas, sili, at kamatis. Ayan, pinakulo ko na yung munggo para naman pagkatapos kong maigasa ng karne ng manok, pag natusta na yan, ay sunod na ilalagay ko na dyan ang bawang. Ayan, halo-haloin muna natin hanggang medyo matusta yung ating tira-tirang manok. May marination na yan. Bago kayo ni-rep ay may marination na yan. At medyo tusta na nga yung manok kaya inilagay ko na itong bawang. At yan, inilagay ko lang dyan sa gilid yung manok. Yan, golden brown na siya. At yung hintay lang natin konti, mag golden brown din yung bawang at isusunod na natin itong sibuyas. Ayan, at nilagay ko na ang sibuyas at halo-haluin lang natin ang magandang halo yan habang tuloy-tuloy yung pagkulo ng mantika ay naluluto pa rin ang dire-diretso yung manok natin. At dahil golden brown na yung ating bawang at sibuyas ay nilagay ko na itong kamatis. At ayan na nga, dyan ko lang sa side na yan niluto. At bali-balik ka rin din natin yung chicken na yan. At dyan ko na sinangkot siya yung kamatis na yan sa side na yan hanggang sa medyo madurog-durog na yung kamatis sa kahalo. At ayan na. So kumulo na mabuti itong munggo at tinanggalin ko na ng tubig. Tirinayin ko na siya bago ko siya inilagay dito sa ating kawali. At yan na nga, pagkasaling ko ng munggo ay tuloy-tuloy yung pagkulo. Yan, kaya nilagay ko na rin yung kumukulong tubig na pinakulo ko sa electric kettle. Para continuous pa rin yung cooking niya, mas mabilis na pagluluto. Yan ang paraan ko para mas mabilis kong maluto ang munggo. At yan, nalagyan natin ng Knorr chicken cubes. Salt and pepper, lagyan na natin ng paminta. And then sunod natin ng salt. Siyempre, konting magic sarap para mas malasa. At yan, hayaan lang natin kumulo ng kumulo ng kumulo. Di bali ng munggo lang yung kumulo. Huwag lang yung ulo natin ang kumulo. Ayan. At mukhang malapit na nga itong maluto. Bumuka na yung munggo sa pagkakakulo. Ako kasi hindi na ako nagbababad ng munggo. Diretso pakulo na agad yan. Kasi sa ibang proseso, yung iba, binababad muna nila ng 1 oras yung munggo bago nila ito lutuan. At ako naman, ibang style ang ginagawa ko. Sabay ko nang pinapakulo yung munggo, papainit na rin ako ng tubig. At ayan na nga, merong saging sarap. Maswerte talaga kahit walang kanin, may saging pa rin na pwedeng maging kaulam nitong. At yan na, mukhang ready na to. Pinatay ko na ng kalan pero tuloy-tuloy pa rin yung pagkulo niya. Ayan na, ilagay na natin to sa isang bowl. Lagay na natin dyan yung kakainin nating munggo. Mukhang masarap na talaga to. Tingin pa lang, look na. Sabaw pa lang,
soup na. Yan yung tinatawag kong soup munggo. Pero ang tawag yan sa lugar namin ay ginisang munggo na masabaw-sabaw. Yan na nga, luto na ang ating munggo at ang ating saging. Tikman na nga natin. Sarap.